Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 28, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 29 to 33. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakikita ninyong nangyayari na mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pamilyar ba kayo sa kasabihang ito? These two shall pass. Isang simpleng sentence, pero puno ng pag-asa, puno ng paalala, puno ng realidad ng buhay. Madalas kasi, kapag nalulunod tayo sa paulit-ulit na cycle ng buhay, hindi matapos na bayarin, paulit-ulit na stress sa trabaho, pagod sa pagtuturo, paulit-ulit na gamutan, paulit-ulit na problema. At minsan kahit nagsisigaw na tayo sa loob, tahimik pa rin gumigiling ang araw, parang walang pagbabago. Pero ang paalala ng Diyos sa atin ngayon sa gospel, anong gusto niyang sabihin? Anak, these two shall pass. Hindi forever ang sakit, hindi forever ang pagod, hindi forever ang iyak, hindi forever ang season na ito. May hangganan ang bagyo. Makikita rin natin ang bahaghari. Napakaganda ng paalala na ito. These two shall pass. Hindi lang ito tungkol sa season na naghihirap ka. Ito rin ay paalala sa mga taong nasa taas ng tagumpay. May mga taong nasa high season, nasa peak ng kanilang karir. Walang tigil na gala, travel dito, travel doon, magagandang trabaho, promotions, unli buffet, unli saya, unli achievement, unli kapangyarihan. At akala nila, forever na ang kasiyahang ito. Pero sa ganitong pagkakataon, ito pa rin yung gustong sabihin ng Diyos para sa atin. These two shall pass. Ang ganda ngayon, bukas, pwedeng mabago, pwedeng maging iba. Yung lakas natin ngayon, darating ang panahon, babagal din tayo. Ang yaman ngayon, pwedeng mawala. Yung palakpakan ng tao ngayon, pwedeng humina. Yung spotlight ngayon, pwedeng mamatay din ang ilaw. Sa gospel natin, ito ang sinasabi. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Luke chapter 21 verse 33. Grabe, no? Ibig sabihin, kahit ang pinakamalaking bagay sa mundo, ang langit at ang lupa, may katapusan din. Pero ang salita ng Diyos, walang expiration. Hindi to kayang mapunit, hindi kumukupas, hindi nagbabago, hindi nasisira. Kaya ang sabi ni Jesus, wag tayong kumapit sa kung ano-anong pansamantala. Wag tayong ma-attach sa kung ano-ano. Your feelings, your possession, your title, your favorite people, your season, wag kumapit sa recognition. Dahil lahat ng iyan, lilipas. Pero ang Diyos, hindi lumilipas, hindi mawawala, hindi nagbabago,
hindi napapagod magmahal. At isa pang powerful image na ginamit ni Jesus sa gospel natin ay ang puno ng igos. Sabi niya, kapag lumalabas na ang dahon, alam nating malapit na ang tag-init. Very natural, very simple, very obvious. Hindi kailangan ng scientific explanation. Ganyan din ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Natural, very simple, very obvious. Hindi mystical, hindi komplikado, hindi exclusive sa malalim na theology, hindi kailangan ng science ng langit. Pero ang totoo, nandyan ang presensya ng Diyos, ayaw lang nating pansinin. Bakit? Kasi busy tayo, stress tayo, nakatutok sa problema o sa mga sarili nating plano, nakatingin lagi sa phone natin kaysa sa pagkilos niya. Pero kung titingnan mo, kapag may nagpapakain sa'yo habang pagod ka, yun yung simbolo ng presensya ng Diyos. Kapag may tumutulong sa'yo kahit hindi mo hiningi, yun yung presensya ng Diyos. Yung bang biglang may umalalay sa'yo, nagdasal para sa iyo, yun ay presensya ng Diyos. Pag may munting biyaya sa araw mo, ito yung presensya ng Diyos. At dito matinding na naman, hindi naman pala nawawala ang Diyos. Hindi lang tayo marunong tumingin. These two shall pass, but not the word of God. Let us pray. Panginoon, marami kaming hinahawakan. Takot, pagod, problema, ambisyon namin makapasa sa mga board exam, sa iba't ibang ma-promote, at minsan pati kasiyahan na hindi naman tumatagal. Turuan mo kami, Lord, na ilagay sa tamang lugar yung aming puso. Paalala mo sa amin na ang hirap namin ngayon ay lilipas. Paalala mo sa amin na yung mga tagumpay namin ngayon ay hindi rin permanente. Kaya ituro mo sa amin kung ano ang aming dapat na tunay na panghawakan. Ang iyong salita, ang iyong presensya, at ang iyong katapatan. Baguhin mo ang mga mata namin para makita ka namin sa simple, natural, totoong-totoo sa araw-araw naming pamumuhay. Amen. Mga kapatid, habang nakikinig ka ba ay may naalala kang kaibigan o kapamilya na sobrang pagod na, nawawalan ng pag-asa, o kaya naman ay masyado kumakapit sa mga panandaliang kasiyahan? Huwag nating sarilinin yung gospel reflection na ito. I-share natin to sa kanila. Malay mo, baka ito mismo ang kailangan nilang marinig ngayon. Baka ito yung paraan para mabila natin sila pabalik kay Lord. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.